Sabi mo dyan sa katabi mo, Happy New Year. Sana may partner po kayo. Amen. Lakasan natin konti ang ating mic. Medyo mahina tayo. Amen. Praise God. Andyan pa po ba kayo? Ready na po ba kayo? Amen. Palakpakan nga po natin ulit ng malakas si Lord. Amen. So ako po ready na. Excited na po ba kayo ngayong gabi na to? Pakitingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Sabihin mo, are you excited? Sige po, sana sige po, tabihan nyo yung mga walang katabi, tumabi na. Sige, dapat may kausap kayo kasi delikado yung walang kausap na nagsasalitang mag-isa. Di ba, malapit lang tayo sa ospital. De, joke lang po. Sige po, before we start this, let's have a moment of prayer. Sige po, pahanda tayo sa Panginoon. Lord, we thank you for today. Lord, salamat sa panibagong taon na binuksan mo sa amin, Panginoon. Nandito kami, ang bawat isa. The WOL family, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, because you are good. You are so good to us, Lord God. And naranasan namin yung nakaraang taon, Panginoon. And today, Lord God, this year, 2026, mas mararanasan pa namin yung kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. And Lord, ngayong gabi po na to, Lord God, samahan niyo po kami, Lord God, as we partake your word. Lord, hindi lang kami basta mabless ngayong gabi na to, Panginoon. But Lord, we pray, Lord God, na i-transform kami ng salita mo, Panginoon. And Lord, as we receive your word tonight, Lord God, pumasok to sa puso namin, maging matabang lupa, Panginoon, yung puso namin, Lord God. Sisibo lang salita mo and eventually, Lord, mamumunga sa buhay namin, Panginoon. Lord, Holy Spirit, we ask you, Lord God, have your way tonight. Lord, kumilos ka sa bawat isa sa amin. Gumalaw ka po, Panginoon. Lord, illuminate your word to us. We are limited, but Lord, give us wisdom, knowledge. Lord, give us excited spirit, joyful heart, Lord God, hearts. Lord God, as we receive your word tonight, Lord God, salamat po. Lord, yung mga kasama din namin sa online, Lord God, our family online. Lord, continue to bless them. Samahan niyo pa po kami. Lord, maging maayos yung signal, Panginoon. Lord, and Lord, kung paano kakikilos dito sa on-site, Lord, meet them, Lord God, in their homes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ngayong gabi na to, excited kami sa gagawin mo. And Lord, as we proceed for this year, Lord God, samahan mo kami ngayong unang-unang Sunday, Lord God. Lord, salamat po kasi mabuti ka sa buhay namin, Lord God. Salamat po. All this we pray and we give glory to your name, Jesus, our Lord and Savior. Everybody said, Amen. Sige nga po, palakpakan ulit natin si Lord na malakas. Amen. Amen. Pakisabi nga po ulit, Happy New Year. Amen. So tayo, pag New Year na, tama po ba? Another year, another start. Tama po ba? Parang gusto natin lagi, pagdating ng New Year, sino po dito maraming handa nung Christmas? May graham pa po kayo? Pwede yung pahingi naman kasi nag-aarap po ako nung nakaraan ba nun eh. But anyway, amen, another New Year is another start for us. Gusto natin maging maayos yung start natin ngayong taon. Tama po ba? Gusto natin yon. Tama? May kasama po ba ako rito? Gusto po natin yon. Amen? So gusto natin yun. Sabi nga ng mga nakita kong post sa Messenger, sa note. Alam niyo yung note sa Messenger? Nakalagay doon, New Year, New Me. Yun, grabe, no? Grabe, nakita ko yun eh, New Year, New Me. Paano pag hindi na New Year? Joke lang po. Sige, pag-usapan na. Are you ready? Are you ready? So dahil po January na, let's welcome our series for this month, January, entitled Bullseye. Sabi nyo nga po, Bullseye. Okay, so pag narinig natin yung word na bullseye, ang pumapasok sa isip natin agad is yung mga laro like archery, tama po ba? Taba? Or yung, anong tawag doon, yung ganyan? Dart, yes. Okay, so pag sinabi natin bullseye, talagang yan yung pumapasok sa isip natin ng mga laro. But when we say bullseye, ibig sabihin nito is hitting the target or hitting the center mark. And its idiomatic meaning is to be exactly correct. Parang ganito yung bullseye eh. Makinig po kayo maigi sa akin. Yung bullseye, hindi mo lang basta sasabihin na kapag tumira ka, okay na yun, hayaan mo na. Okay na yun. Goods na siguro yun. Hindi. Pag sinabi natin bullseye, kukunin mo talaga yung pinakasentro talaga. Talagang, sabi niya dyan, center mark, hit the target. Yung talagang gusto mo makuha yung pinakasentro talaga, that's bullseye. Sa mga naglalaro ng basketball, lalo pag nakalagay ka na sa 3-point line, gusto mo talaga sure ball yun eh. Sino mga naglalaro ng basketball dyan? Di ba gusto natin sure ball talaga? Amen? That's bullseye. Amen? And meron po akong ikikwento, siguro kilala nito nung mga iba sa atin. Pakita natin yung picture, Nak. May picture ba tayo dyan? Para mas maintindihan natin, what is bullseye? Ayan. Sino nakakilala dyan? Kay Yusuf Dikesh. Okay? Sa tape yun, yung Dikesh, kapag ka, para, yung tape kasi may Dikesh rin yun. Okay, Yusuf. Supportahan niyo naman ako, New Year na New Year. Joke lang po, alright? So si Yusuf, he is a Turkish athlete. Okay, ang nilalaro niya madalas is pistol shooting. Sino dito nakawak na ng 45? Ako nakawak na ako ng caliber 45 eh. Pero yung Colt 45, hindi na ako humawak niyan. Yo ba kayo? Sana walang humawak niyan nung Christmas saka New Year, Amen? So yan, pistol.
Yan yung nilalaro niya. Okay? Nilalaro niya yung pistol. So, ano siya, in 2024 Paris Olympics, naging trending siya. Bakit? Tanong niyo po ako bakit. Kasi binigyan siya ng ng bansag sa social media na nonchalant, gearless pistol shooter. Ayun, ganyan lang yung itsura niya. Yung iba mga katunggali niya, may nakatakip dito. Alam niyo sa Dragon Balls, yung mga kalaban nila na may mga takip dito. Nakaganon sila, tapos super tindi ng mga gamit nila. Siya, t-shirt lang, tapos buti nga hindi siya nagsando, tsaka ang tawag nito, short t-shirt, tapos pumesto siya. Diba ba kayo? At nanahimik ang lahat. Diba ba kayo? Di ba? Nakikita natin. Pero tingnan natin, simple lang siyang gumalaw, simple lang yung tindigan niya, pero tingnan natin ano yung record niya, ano yung achievement niya. Nakapakita nga natin. Yan, may kita natin yung achievement niya. Okay, at saka yung records niya. So, i-breakdown natin. Kinuha ko na agad yung summary. So, yung lahat ng kulay orange dyan, syempre, pag third, alam natin, bronze. Okay, pag kulay gray, that is silver. Tapos yung dilaw, of course, gold yun. So, sa bronze, meron siyang 7. Tama ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So, may 7 bronze siya. Silver, yung pinakamarami niya yung silver, 19. 19 medals yung nakuha niya, 19 silver medals. Yung gold, 15. So, hindi lang siya sa Paris Olympics naglalaro, pero sa Europe League din, marami din siyang nilalaruan. Pero ang talagang porte niya, pistol shooting. Okay? At itong si Yusuf pala, bakit ang ganda ng record niya? Because naglalaro siya since 2001 up to present. Kaya pala, ang galing niya. Yes, nakakuha siya nung 2024 Olympics na silver lang siya, pero trending siya, Brad. Kasi ang ganda ng position niya, tapos ang galing niyang umasinta, Brad. Kasi from 2001 up to present, lumalaro na siya ng particular na laro, at ito lang yun. Bullseye talaga. At itong 2025 sa Europe League, nakakuha lang naman siya ng gold medal. Hello? Diyan po ba kayo? Ano ibig sabihin nito? Sa Christian sense, dapat pala, sino dito sinasabi mo na first time mo lang sa Panginoon or kakasimula mo lang kay Lord? Naku, wala. So, na-assess ko na lahat tayo ay matagal na kay Lord. May kasama po ba ako ngayong gabi? Sa online na lang tayo. Sige po, sa mga online. May kasama po ba ako ngayong gabi? May lahat tayo matagal na kay Lord. Tama? So nagtutuloy tayo kay Lord. So ibig sabihin pala, dapat in Christian sense, katulad nitong tao na to, itong mama na to, ibig sabihin, dapat pala tayo, humuhusay na tayo magkaroon ng asintadong buhay kay Kristo. Dapat habang tumatagal ka kay last year, compare mo last year, evaluate. Dapat ngayon, mas huhusay ka palalo kay Lord. Dapat ngayon, mas lalo kang didikit kay Lord. Dapat ngayon, mas lalo kang maglilingkod kay Lord. Hello? Dapat umuhusay tayong magkaroon ng asintadong buhay kay Kristo. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Amen? So nakuha na natin, pag-uusapan natin to this whole month of January, bullseye. Sabi nyo nga po ulit, bullseye. Amen? Sino po dito mga BSIT, Information Technology? Or Computer Programming? Taas nga po yung kamay. Para matulungan nyo ako dito, support me. Okay? So parang wala. Sa mga online po, mag-comment po kayo dyan. Okay? So sa computer or sa information technologies, they have this what we call programming. Naggumagawa sila ng codes. Sila nagpo-program yung mga ginagamit natin sa mga computers. Kinode nila yan. Sila yung gumawa ng code doon. Di natin nakikita yung code. Ang nakikita lang natin yung output na, yung result, pero sila yung gumagawa ng code. At isa sa mga language na ginagamit nila is C+ language. Okay? Or C+ statement. At ang isa sa mga ginagamit nila is if-else. Nakapakita nga natin yung picture para mas makuha na natin agad. Yan, example of if-else. Sabi nyo nga po, if-else. Okay? So yan yung ginagawa ng mga programmer. Okay? BSIT, Information Technologies. Hindi natin nakikita yan. Ang nakikita lang natin yung resulta na. Okay? Example, this is if-else. Punta muna natin yung if. If, sabi nyo dyan, the age is greater or equal to 18. So that's the condition of the if. Tama po ba ako? Kapag na-hit mo, okay, nakuha mo yung condition. Halimbawa, tinanong dun sa pagharap mo sa computer, tinanong, what's your age? Lagay mo, 18 or 20, 21, so on, greater. Ang lalabas, you are eligible to vote. Pag enter mo ng age, ang lalabas, you are eligible to vote. So lalagay mo dun, hanggang mangyayari na, puproceed ka na sa next. So lalabas na yung mga, halimbawa lang to, boboto na tayo, halimbawa, 2028. Lalabas na yung mga officer, mga government officials na pwedeng nasa
mga tumatakbo. So pipiliin mo na lang doon kasi eligible ka na to vote, tama? That is if. That's the condition. And you satisfy the condition. But else, this is else. Kapag hindi mo na hit, na satisfy yung condition, halimbawa, ang nilagay mo, 17, or down, pababa pa. Ang lalabas, you are not yet eligible to vote. Tapos babalik ka sa umpisa. Tatanungin ulit yung age. Hello, that is else. Nakuha po natin. Kaya po samahan niyo po ako sa pag-uusapan natin ngayong gabi entitled, If Else. Sabi niyo nga po, if else. If Christ is your life, the condition is, if Christ is your life, sino dito, buhay niya ang Panginoon? Nasa buhay niya si Lord. Amen? Else, kung sinasabi natin, ako, medyo nahirapan talaga ako eh. Else, set it. Hello, kung di pa na natin nasiset yung buhay natin at hindi pa natin nakikita na ang Panginoon ay ang buhay natin, iset na natin ngayong taon. Maganda to kasi kakasimula natin ng taon. Amen? Tayo po tayo ulit as have reverence to the word of the Lord. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Yan, sige nga po kayo nga po magbasa. 1, 2, 3, go. Amen. Sige po, makakapo na po tayo. Palakpakan ulit natin si Lord. Amen. So balikan natin yung programming kanina, balikan ko lang. Di ba sabi doon, kapag hindi natin na-satisfy yung condition, babalik lang sa umpisa. Hindi ka magpuproceed sa next level. Ganon din sa Christian life natin. Kaya no wonder yung buhay natin, kahit ang tagal-tagal na natin kay Lord, bakit ganon ang tagal ko na kay Lord eh? Pero bakit walang nangyayaring iba sa buhay ko? Natanong niyo na ba yun? O kaya parang ganito, dami ko nang tinrabaho sa Panginoon, dami ko nang paglilingkod, pero bakit ganon? Bakit parang wala nangyayari sa buhay ko? Parang hindi umuusad. Baka kasi hindi nasasatisfy yung condition. Again, if Christ is our life, yes, puproceed ka sa next level. May kita mo yun pag talagang pinapamuhay mo ang Panginoon sa buhay mo, lumalago ka nagpuproceed ka. Kaya lang, kapag hindi nasasatisfy, sabihin na natin, may mali pa rin na hindi inaayos kahit kilala na natin si Lord. Bakit parang paikot-ikot lang? Amen? Ready na kayo sa pag-uusapan natin? Bigyan ko kayo ng konting background. Nung sinulat to ni Apostle Paul around 60 to 62 AD, at nung sinulat to ni Apostle Paul, itong letter niya sa Colossians, he was in prison. Okay? So ibig sabihin, nakakulong siya nung time na to, and ang pumunta sa kanya ay si Epaphras. Sabi niyo nga po, Epaphras. Si Epaphras yung nag-establish ng church sa Colossae. Okay, hindi si Apostle Paul, nabanggit na to ni Pastor Efraim sa atin. And maraming issue sa church ng Colossae. Kasi naniniwala sila sa false teacher, sa mga heresy, sa mga false teaching. Ang dami nun. Tapos, ang pinakamatinding challenge sa mga believers ng time na to is the emperor. Kilala nyo ba yung emperor nung time na to? The emperor by this time is Claudius Caesar Augustus. Pero commonly known siya as Nero sa bubong. Di ba? Nero. Okay? Sige, makukuha na katabi mo yan. Nero sa bubong. Sa bubong yun, di ba? Yung Nero. Amen. Pasensya na po kayo. Ang lamig po kasi. Sino po dito nararamdaman niyo yung lamig? Parang mas malamig yata ngayon January at February. Amen. Anyway, sige, balikan po natin ito. So si Nero, nung time na to, para mas maunamaan natin sino ba tong Nero, siya yung, sa history, according to the history, lalo na sa Christian history, siya yung pinaka-brutal na emperor nung time na to. Compare mo sa mga ibang emperor, siya yung pinaka-brutal. Bakit? The moment na malaman niya na Kristiyano ka nung time na to, pwedeng ipapalapa ka niya sa leon, katulad kay Daniel, o kaya, beheaded ka kaagad. Ganun katindi nung time na to. Malaman lang, o kaya machismis lang, alam mo ba, Christian si brother ganito, tsaka si huli ka kaagad. Ganun katindi si Nero. O kaya sinusunog niya talaga. Maliban sa pinapakain sa leon, sinusunog. At isa sa mga record ng history, pinasunog niya yung buong Rome. Kasi ang ganda daw pakatingnan, parang ganun. Diyan ba kayo? So, talagang brutal to si Nero, tsaka medyo may isaya din siya, kaya ganun yung niya. But anyway, so, once a year, lahat ng tao sa empire ng Rome, humaharap sa kanya. And they will going to confess that Caesar is the king. Paano yan kung Kristiyano ka nung time na to? Kasi
Kristyano sila, harap silang ganyan. Sino i-confess nila? Kasi talaga naintindihan nila that Christ is the King eh. The only King, King of Kings and Lord of Lords. Pag sinabi nilang Christ is the King sa harap ni Nero, pambihira. Patay. So it's a matter of life and death. Kaya lang, sinasabi dito ni Apostle Paul, ini-encourage sila that be brave, be strong, kasi nasa Panginoon na kayo eh. Nandiyan po kayo? Nasa Panginoon na kayo, kaya be strong. Parang sinasabi ni Apostle Paul dito to stay faithful, strive for life that is in Christ. Nasa Panginoon na kayo, mag-strive na kayo, mag-stay faithful kayo sa Panginoon. Sa ibang translation, ang ginamit dyan, NIV kasi pag tinignan natin sa New King James, ang ginamit if. So nasatisfy yung title natin na if else. Kung buhay talaga natin ng Panginoon, dapat ganito na yung buhay natin. Yan, puntahan natin. Halimbawa, palitan natin ng if. If then you have been raised with Christ, tama? Niligtas tayo ng Panginoon. Set your heart on the things above where Christ is. Hello? Yung word na set, sabi nyo nga po, set. Okay, sabi nyo po, set. Okay, yung word na set, ang Greek meaning nito, ang ibig sabihin ng Greek word nito is to put in order. Parang ganito, halimbawa, naranasan nyo na ba ito, yung mga kapatid nyo, yung mga anak nyo siguro? Pag bangon na agad. Hindi na niligpit yung nakaka-relate yung iba dito, matawa yung umimigisi yung iba, di ba? Pero pag New Year na, anak, baloy mo na yung ayusin mo na higaan mo, New Year na New Year, diba ba kayo? So that is what we call set. Iayos mo, put in order. Another is set firmly or establish. Pwede yung iba mayroon na talaga, pero mas patindihin mo pa. Yun yung sinasabi ditong set. Are you still excited? Amen? So paano natin malalaman that talagang, Christ is my life. Or kapag hindi pa, isi-set natin. Paano natin masiset? So these are the 3 to set evaluation and execution natin na tinuturo sa atin. Ito. Number 1 is set your heart. Sabi nyo nga po, set your heart. Sabi niya sa verse natin, napuntahan natin, sabi niya, since then you have been raised with Christ, set your hearts. Kung talagang kilala mo na ang Panginoon, sabi niya, you are raised with Christ. Ibig sabihin nito, tinanggap mo si Lord sa buhay mo, sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas. Sinasabi, set mo unang-una yung puso mo. Ngayong taon na to, pinapaset ni Lord yung puso natin sa Kanya. Hello? Bakit? Tanong niyo po ako, bakit yung puso? Tanong niyo po ako, bakit? Kasi your heart is your core. Hello, lahat ng meron sa buhay mo, ang pinanggalingan niyan yung core mo, and that is your heart. Kaya ang sinasabi sa atin, unang-unang iset natin, if we want that this whole year, 2026, maging maayos, i-guide tayo ni Lord. Hindi ko sinasabing wala nang pagdadaanan, pero sinasabi natin, nandyan si Lord, sasamahan tayo. If we want that, set your heart sa Panginoon. Hello, kasi lahat ng meron sa buhay mo, nandito sa puso. Kaya ito yung challenge command ni Apostle Paul sa kanila na kahit ito yung pagdadaanan nila bilang Kristiyano nung time na to, sinasabi ni Apostle Paul, iset nyo pa rin yung puso nyo sa Panginoon. Kasi nabalitaan ni Apostle Paul na faithful sila sa Panginoon. Mula nung nakilala nila si Lord, talagang faithful sila. Marami nang nangamatay na Kristiyano nung time na yon. Pero faithful pa rin sila kay Lord. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, alam nyo ba na sobrang importante kay Lord ng puso nyo, kaya pinapaset niya yung puso nyo sa Kanya. Kasi sobrang importante niyan kay Lord. Hello? Kasi kung saan nakaset ang puso mo or kanino nakaset ang puso mo, nandun ang allegiance mo. Agree? Ulitin ko, kung nakanino yung puso mo, halimbawa dito nakaset sa kanya o nakaset dito sa bagay na to, nandun yung allegiance mo. Allegiance is loyalty and commitment. Right? Agree? Di ba? Parang ganito, parang nanunumpa ka na talagang gagawin mo ang iyong tungkulin, buong puso, buong katapatan. Parang ganun yung allegiance tama? So allegiance is loyalty and commitment. So kapag yung puso mo, because that is your allegiance, setting your heart. Pag nasa Kanya, nasa Kanya yung loyalty at commitment mo. Pag nasa ganitong bagay, nandun yung allegiance mo. Tama ba ako? Hello, kaya sabi ni Apostle Paul, nakilala nyo na si Lord, namumuhay na kayo sa Panginoon. Your allegiance must be in Christ. Paano nila gagawin yon? Setting their heart in Christ. Hello? Hello? Ang tanong nyo siguro, natanong nyo na ba to? Gaano ba ka-importante kay Lord yung puso natin? Baka sa dinami-dami ng meron sa buhay natin, pwede naman nating ibigay yung bachelor degrees natin sa Panginoon, masteral, doctorate. Lord, ito na lang ibigay ko sa'yo. Bakit ang gugustuhin ni Lord yung puso natin? Natanong niyo na ba yun? Ano bang meron sa puso? Natanong niyo na ba yun? Nakita ako ng 3 bagay na pwede nating makita. Bakit importante na kay Lord yung puso mo the moment na tanggapin mo si Lord sa buhay mo? Una, by science and medicine, may mga nursing ba tayo rito?
O ganito yun, by science and medicine. It is a muscle yet master of one's life. Yung puso natin, muscle siya, di ba, nagpapump ng blood. Pero master of one's life. Bakit? Kahit buo ka pa, kumpleto ka, ikaw yung pinaka-pogi, pinaka-maganda, sino dito gusto doon? Di ba? Ikaw yung pinaka-mayaman, sino dito gusto doon? Gusto natin yung yumaman, ba? Di ba? Kahit ikaw pa yung pinaka-mayaman, pero the moment na huminto yung pintig ng puso na yan, tapos lahat. Sabihin na natin, you have everything in your life. Pero pag huminto na, tapos lahat. Ano nangyari doon sa mga meron ka sa buhay mo? Wala, naiwan na. Pangalawa, na makita natin, bakit importante kay Lord yung puso? Pangalawa, sabi ng Proverbs 4:23, the heart is the wellspring of life. Hello, pinagmumulan lahat ng mga meron sa buhay natin. Sabi nga kahapon sa meeting namin kung paano daw tayo tumitingin sa tubig. Di ba? Pag tumingin tayo sa tubig, nagre-reflect yung mukha natin. Tama po ba? Ganon din daw yung puso natin sa buhay natin. Nagre-reflect din kung pinapakita ng buhay natin kung ano yung puso natin, ano yung nasa loob. So heart is the wellspring of life. Your character, your behavior shows who you are and what is inside you. Kung ano yung meron sa puso mo. Tama? Pangatlo, by Jeremiah 29:11. Sabi ng Jeremiah 29:11, ano sabi? The heart is deceitful above all else. Sabi niyo nga po, deceitful. So heart is deceitful above all else. Kapatid, mandaraya ang puso. Hindi, Yel, mahal ko talaga siya. Hindi, paglalaban ko talaga siya. Hindi niya pangakilala sila. Hindi, paglalaban ko talaga. Kapatid, mandaraya ang puso. Hindi, Yel, tatayaan namin to, piling ko ito yung numero sa loto. Tatayaan lang namin, piling ko talaga mananalo na kami. Kapatid, deceitful ang puso. Hello. Kaya ang sinasabi sa atin ng Bible, di ba? Guard your heart. Do not follow your heart, but guard your heart. Hello. Kaya ang sinasabi sa atin, kung ganito yung puso natin at naintindihan natin, ganito pala yung puso ko, di-set ko na lang kay Lord. Hello. Andyan po ba kayo? Hello. Because where your heart sets, it either drags you away distantly or draws you devotedly. Parang ganito. Pag wala kay Lord yung puso mo, hindi mo sinet kay Lord yung puso mo at sa iba mo sinet, di ba? Lumalayo ka ng lumalayo kay Lord Napansin nyo to, alabawa, let's say this example, ay, pwede bang Lord, pahinga muna ako saglit lang. Pahinga lang, mga 1 month lang. Tapos hanggang nasanay ka na hindi na nagsa-Sunday. Hindi mo namamalayan sa umpisa, pero parang nararamdaman mo, parang tuyo na ako. Tapos hanggang nagiging malamig ka na kay Lord. Kasi doon wala na kay Lord yung setting ng puso mo, siniset mo na sa iba Pero ito, maganda. Pag siniset mo lalo yung puso mo kay Lord, lalo kang lumalapit sa Tama? Di ba? Nagdi-devotion ka talaga. You are giving your best, your very effort na pumunta every Sunday kahit sobrang tindi ng schedule mo sa trabaho, kahit may buhos ka pa. Di ba? Talagang, andiyan mo ba kayo? Kasi may trabaho ganun Pero you are giving your very best na talagang pumunta. Kasi gusto mong, kasi siniset mo yung puso mo kay Lord At the more na siniset mo yung puso mo kay Lord, lalo kang lumalapit kay Lord. Tama po ba yung may mga asawa rito? Tama? Hindi nyo naman napakasalan yan or napangasawa yan nang hindi naman kayo nagkaroon, hindi nyo sinet yung puso nyo sa kanila Tama? Hindi ka nag-set ng dates. Uy, mag-date naman tayo, ganun. O kaya, hindi mo kinilala. Tama po ba? Nag-agree po kayo mga tatay natin yung mga tama po ba? Di ba? Ganun lang yun Because you are setting your heart. Ganun din kay Lord. Hello, siguro ang tanong nyo, Yel, paano ba natin malalaman na talagang, kasi Yel, gusto ko i-set talaga yung puso ko sa Panginoon Pero paano ko ba magagawa yun? You want to know? Kasi kung ayaw nyo, mag-end na tayo sa prayer. Gusto nyo pa malaman? Amen? This is simply, but mabigat ito. Okay, ready? Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sabi niya, do not be treasuring up treasures for yourself on earth. Dito daw sa mundo. Huwag kang mag-iipon dito, huwag kang mag-iimpok dito. Bakit? Meron daw moths, may nangangain na kalawang, tapos meron daw magnanakaw na pwedeng nakawin yan. Kasi dito mo inipon Sabi niya, but be treasuring up treasure for yourself in heaven. Where neither moths, wala nakakapasok na magnanakaw doon. Sabi niya, bakit? Sabi niya, your heart will be where your treasure is. Alam natin yan, puntahan na natin yung baba. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Kung nasan daw yung treasure natin, nandun din yung puso natin. Contextually speaking, monetary value talaga yung tinutukoy niya dyan. Actually, finances. Pera. Ibig sabihin, kung nasaan ang pera natin, nandun yung puso natin. Kung nasaan yung pitaka mo, may laman ba yung pitaka natin? Sa akin, konti na lang
Joke lang, di ba? Kung nasan daw yung pitaka natin na may lamang pera, yung iba kasi wala naglaman talaga eh. Di ba? Kung nasan daw yun, nandun din yung puso natin. Yung sinasabi dito. And take note, si Jesus nagsabi nito. Hello, nandiyan pa po ba kayo? For where your treasure is, there your heart will be also. Simple lang, pero mabigat ito. Hello, kaya nga sabi sa atin, di ba, pag giving, sabi ng 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart. It's all about heart. Hello, ang gusto ni Lord lagi yung puso mo. Ano gagawin ni Lord sa malaking bigay natin or maliit na bigay natin? Pero kung yung puso natin wala kay Lord, edi parang baliwala lang din. Hello? Pero sabi niya kung nasan yung treasure natin, nandun din pala yung puso natin. Sabi niya, decided in your heart, it's all about heart. Hello, di ba sinasabi nga natin kung di pa natin naunawaan. Pero sinasabi kapag naunawaan mo na talaga that this is Christ in your life, natutunan mo na, naunawaan mo na yung pagbibigay, ang gagawin mo, sige Lord, ipagkakatiwala ko to. So kasi Lord, naranasan naman kita eh. Alam ko namang ikaw pa rin yung magpuprovide sa buhay ko. Ikaw yung blesser, Lord. Ibig sabihin nun, kapag kaya mo nang gawin yun dahil naunawaan mo, you are setting your heart in Christ. In that simple way of giving. Hello? Andyan po ba kayo? Wala na yata akong kasama. Andyan pa po ba kayo? Amen? Kasi kapag pag hindi nakaset talaga sa Panginoon, yan, simulan natin dyan. Pag hindi talaga nakaset kay Lord, di ba, parang feeling mo wasted. Parang, ito yung mga nagtetestimony dito, pag hindi daw sila nakapag-tithes, ubus agad. Naranasan ko rin yun. Pag hindi talaga nakapag-tithes, ubus agad. Pero kapag nag-tithes ka talaga, syempre naunawaan mo na, you're giving that. Meron talaga may natitira. But sometimes, nawawalan, pero may provision si Lord. Amen. Sa lahat ng mga nakaranasan, palapakan nga natin si Lord. Amen. Di ba? Naranasan nating lahat yan. Kaya nga sinasabi nila, the heart of the matter is the matter of the heart. Sa kahit anong bagay yan, patungkol pa rin sa lagay ng puso mo. Kumusta ang puso mo? Kumusta ang puso natin? Ang tanong ko ulit, saan na nakaset ang puso mo? Siguro naiisip na iba, set ko na nga kay Lord. Andiyan pa bubo kayo. Kaya nga minsan po, di ba, pag mapansin natin to, kahit naman nakuha mo yung lahat or sabihin na natin, your goal is this. But after you get that goal, after a little while, ang mangyayari sa'yo, gusto mo pa ng more. Kasi unsatisfied tayong mga tao Pero, pag siniset mo yung puso mo kay Lord, alam mo si Lord magpupuno ng desire ng puso mo. Kaya sabi, delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. Amen. Again, where you set your heart is where your allegiance is. Kung kanino mo siniset yung puso mo, nandun yung allegiance mo. That is your loyalty and commitment. Kaya sabi ni David, pakita natin, sabi ni David, Psalms 86 verse 11, teach me your way, Lord, that I may rely in you. Alam mo pala, kapag the more mong binabasa yung word ni Lord, alam mo yung salita ni Lord, kaya mong mag-rely sa faithfulness ni Lord. Parang ganito, kaya mong sumandal. Whatever the circumstances, Lord, alam kong tapat kay. Kaya hindi ako mag-aalala. Sabi pa ni David, give me an undivided heart. Pansinin mo, kapag watak-watak yung puso mo, may puso ka para kay ganito. May puso ka para kay ganyan. Di ba? Pag watak-watak at iba-iba yung puso mo, ano nangyari? Ikaw rin sa dulo. Ubus ka na, nasaktan ka pa. Bakit? Kasi binigay mo yung puso mo kay ganito, kay ganyan, dito. Tapos pag nag-fail, ano mangyayari? Sakit. Pero sabi niya, Lord, give me an undivided. Sabi ni David, Lord, gusto ko bigyan mo ako ng undivided na puso. At isiset ko sa iyo yun. Kaya sabi niya, that I may fear your name. Tandaan po natin to lagi, ang goal ni Lord sa atin, baguhin tayo from inside to out. Hello? From inside to out. Kaya minsan parang nakikita natin, bakit ganun parang wala pang nagbabago sa kanya? Hindi, kumikilos si Lord sa kalooban niya, hindi mo lang nakikita. Di pa lang talaga nagmamanifest eventually, instantly sa labas, pero may ginagawa na si Lord sa puso niya. Kaya lang, ang warning sa atin ni Lord, don't be like Pharisees. Di ba? Itong mga Pharisees na to, para daw silang kabaong. Sino dito nakita na ng kabaong? Nakita na tayo niya, tama? Maganda yung labas, pero bulok yung loob. Kaya nga kapag siniset mo yung puso mo kay Lord, inaayos ka ni Lord sa loob, papuntang labas. At may iwasan nating maging katulad ng Pharisees, na parang ang ganda-ganda niya, holy-holy sila sa labas, pero bulok sa Lord. Si Lord nagsabi nito that they are like caffeine. Para silang kabaong na maganda sa labas, pero bulok sa loob. Ayaw natin yun, tama po ba? Kaya iset mo yung puso mo sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, iset mo yung puso mo sa Panginoon. Amen? Kapatid, kaya bumaba ang Panginoon na matay sa cross is to win your heart. Wala siyang ibang goal. Ang goal niya ay iwin ang puso mo. Kaya nga, minsan kahit makulit na tayo, pansinin mo, hinahabol ka pa rin ni Lord.
Pahabol ka naman. Habulin mo ako. Di ba kayo? Kapatid, bakit kasi ang gusto ni Lord iwin yung puso natin? Kaya nga, ang gusto kong iwanan sa atin, set your heart above. Sabi doon, set your heart on the things above where Christ is. Surrender your heart in Christ. Kasi kapag nakaset yung puso natin kay Lord, secured yung puso na yan. Amen. Amen. That's number one. Ano po yung number one natin? Set your. So ngayong taon na to, iset mo yung puso mo unang-una kay Lord. Pangalawa, set your minds. Sabihin mo nga po, set your mind. Verse 2, puntahan natin yung verse 2, sabi niya. Verse 1 tayo, verse 2, sabi niya, set your heart, set your mind and keep focus habitually on the things above. The heavenly things, kasi nga nakilala na natin si Lord, not on the things on earth, which have only temporal value. So temporary lang talaga nandito sa mundo. Kaya wag mo i-set yung isip mo dito. Una yung puso mo, pangalawa yung isip natin. Alam niyo po ba yung mind is like a CPU? Tingnan niyo po yung nasa likod, CPU. Come on, CPU. Yeah. Tingnan nyo, sige po, tingnan nyo. Yan, that is CPU. So Central Processing Unit, everything na i-input mo sa computer, ipaprocess ng CPU. Alam nyo po ba yung isip natin parang katulad ng CPU? Mag-agree po kayo sa atin, our mind bears everything in us. Kahit nga tulog, napaginipan mo si ganito, nangutang to sa akin, di nagbayad. Sa panaginip lang yun, ha? Wag na natin pag-usapan yung utang. Okay na. Diyan ba kayo? Tama? It bears everything. Kaya nga ang tindi ng mas matindi yung anxiety ngayon, yung depression. Tama yung worries natin. Kahit minsan kilala na natin talaga si Lord, nagwo-worry pa rin tayo eh. Pero ito yung maganda, when you are setting your mind in Christ above sa Panginoon, ito yung maganda. May worries ka saglit, pero gagawin mo, Lord, isiset ko yung isip ko sa iyo, napapaniwalaan ko, pananampalatayaan ko na may kaya kang gawin sa sitwasyon ko. Amen. Palakpakan nga natin si Lord dyan. Hello? Kasi the more ka nagbabasa ng word ni Lord eh. You are not setting your minds here on earth. Pero ang sinasabi mo na, Lord, isiset ko yung isip ko sa'yo. Kaya ang nangyayari sa isip, mamaya papakita ko anong nangyayari sa isip na kapag siniset yung isip na kay Lord. Okay? Tatlong bagay din. Kung yung puso, may tatlo kanina, yung isip din. Alam niyo po ba yung isip natin ay battleground ng buhay natin? Mag-agree kayo rito. Sa isip pa lang na ipapanalo o na ipapatalo ang laban. Agree? Pag naisip mong talo na tayo, hindi pa nagsisimula yung laban, talo na kayo. Bakit? Sa isip pa lang na ipatalo na eh. May internal collapse na eh. Hello? Pero pag naisip mo, hindi. May problema tayo, may sitwasyon tayo ngayon pinagdadaanan, pero ang sinasabi mo, hindi, may kayang gawin si Lord. You are setting your mind on Christ. Hindi, may kayang gawin si Lord. Alam ko yung katapatan ni Lord, alam ko yung pangako ni Lord. May kayang gawin si Lord. Kapatid, sa isip pa lang, na ipapatalo o na ipapanalo ang laban. Pangalawa, yung isip natin ay playing ground ng enemy. Bear with me with this. Di ba, kapag wala tayong masyadong iniisip, chillax yung isip natin. Uy, chillax muna yung isip. Okay, pag chillax yung isip natin, hindi nyo napansin biglang may thoughts na papasok. Tapos imagine mo na, minumura mo na siya kasi hindi siya nagbayad ng utang. Sa isip mo pa lang, talagang binubugbog mo na siya, magbayad ka na ng utang. O kaya, sinasabi mo, ano tawag nito, minumura mo na siya doon kasi nag-away kayo last time. Diba ba? Sa isip pa lang. Kasi yun yung sinisiksik ng enemy. Kasi walang ginagawa ang isip. Kaya ang sabi sa atin, fill your mind with heavenly things. Fill your mind with the words of the Lord. Kaya ang ginagawa nga natin, di ba, natututunan natin mag-pray. Tututunan natin what? Mag-devotion, magbasa ng word ni Lord. Kasi ang gusto natin, iset natin yung isip natin sa Panginoon. Pinupuno natin ng heavenly things. Hello? And lastly, gambling table ang isip natin. Bakit? Kasi sa isip, gumagawa ng decision sa buhay. We have a lot of choices. And bawat choices, nakapag-isip na tayo, ito yung pwedeng maging possible na result. So para ka nakikipagsugal sa isip pa lang, hindi, parang mas maganda yata ito eh. Ituloy ko na yata. Agree? Sa isip yun. Nawa ba kayo? Kaya sabi ni Apostle Paul, kasi nung time na to, sinasabi ni Apostle Paul, nagugulo yung isip, utak ng mga believers na to nung time na to kasi may false teacher dito na hindi nila alam, false na pala. Tsaka yung heresy na tinuturo. Tapos may biglang dumating dito na sinabi sa kanila that this is Christ. Lalo silang nagulo. Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi, ayusin natin, iset mo yung isip mo sa Panginoon. So ang gagawin mo ngayon, for you to hit the target, bullseye, punta ka kay Lord. Ayusin mo yung focus mo kay Lord, isiset ko yung isip ko lang sa'yo. Hello? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 5 to 7, mabilis na tayo. Sabi niya, those who live according to the flesh have their mind set, ano daw? On what the flesh desire. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desired. The mind governed by the flesh is death.
Kasi temporal lang, tama? But the mind governed by the Spirit is life in peace. Ito yung sinasabi ko kanina. Pwedeng may worries tayo, may mga alalahanin tayo. Pwedeng nakakaranas talaga ng depression, anxiety. Pero when your mind is set, governed by the Spirit, the Holy Spirit, bibigyan ka ng banal na Espiritu ng life in peace. Kaya malalaman mo yung Kristiyano na siniset talaga yung isip sa Panginoon, hindi bukang bibig niya ay problema, problema, problema. Yes, sasabihin niya yung problema niya, pero sasabihin niya sa dulo, hindi, alam ko naman na may kayang gawin si Lord. Napapalitan yung problema, yung problem ng peace. Kasi yun yung ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. When our minds is governed by the Holy Spirit. Bakit? Siniset mo yung isip mo sa Panginoon. Hello? Andyan pa po ba kayo? Andyan pa po ba kayo? Kaya ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul, for us to set our minds, ang sinasabi sa atin, live in accordance with the Holy Spirit. Kapatid, tandaan nyo to lagi. Nung tinanggap mo si Lord, the Holy Spirit already living inside of you. Hello, namumuhay, nandito na siya sa atin. Kaya nga, ang gagawin lang natin, hayaan natin siyang i-govern tayo, lalo na yung isip natin. Sige Lord, Holy Spirit, Lord, I letting you govern my mind. Kaya nga ginagawa natin, di ba, nung nakilala natin si Lord, ang ginagawa na natin, Lord, pag nagpipray tayo, Lord, marami tayong decisions, but ang ginagawa natin, Lord, kalooban mo. Tama? Lord, kalooban mo. Tapos ang madalas sa sagot ng iba, malalaman mo talaga kalooban ni Lord yan kapag may peace, right? O siya na talaga yung tamang tao para sa akin, o may peace ka ba? Oy. Anyway, sige, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Another is set your mind on what the Spirit desire. Kapag paano malalaman yung Spirit desire? Di sa salita ni Lord. Tama? Mind governed by the Spirit, magbibigay yan ng life in peace. Kaya mapapansin mo yung Kristiyano na hindi pa nasiset yung isip niya sa Panginoon, parang laging tulala. Nakita na kayo ng ganun? Parang nagre-relapse lagi. Hindi ko naman minamasama yung relapse, but, di ba, wala na siyang ibang ginawa sa buhay o di ganun. Pero, that's the reality. Pag govern talaga yung isip natin ng banal na Espiritu, bibigyan niya talaga ng buhay eh. Tama, joy, papalitan niya ng joy, ng hope, tama, ng faith, ng peace. Ilalagay niya sa isip natin. Ichichilax ka ni Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, this is the way para mas mailagay natin, ano yung ilalagay natin sa isip natin. Sabi, finally, brothers, sisters, whatever is true, sabi nyo nga po true. Whatever is novel, sabi nyo nga po novel. Whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, sabi nyo nga po lovely. Di ba? Ano pa? Whatever is admirable, if anything, sabi niya, is excellent or praiseworthy, think about such things. Ano sinasabi sa atin? Ito dapat yung lalamanin ng isip mo. If you want to set your mind sa Panginoon, ito yung lamanin ng isip mo. Kaya sabi doon sa verse, whatever you have learned or received, sabi ni Apostle Paul sa kanila, from me or sin, put it into practice. So, ibig sabihin pala, yung setting of minds sa Panginoon, pinapractice mo yun. At ito yung ginagawa mo. Lord, ano ba yun? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul to, ang sinasabi niya, iset down nila yung isip nila sa tama, sa totoo, saan pa, sa mabuti, lalo na sa makadiyos. Tanda po natin to lagi, you are your own mind. Agree? Hindi ko naman pwedeng sabihin na yung isip ni Kuya Michael, paras kami ng isip, kunin ko yung kanya. Hindi. Meron siya sariling isip, meron din ako. You are your own mind. Hawak mo yung isip mo, you are responsible. You have in control over your mind. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 4, naklabas natin, verse 23, sabi niya, kayo nga po magbasa, 1, 2, 3, go. Yun. So ibig sabihin, kung ano yung meron ka sa buhay mo ngayon at ano yung nakikita ng iba, ikaw, napapansin mo sa sarili mo, yun yung iniisip mo. Yun yung laman ng isip mo. Hello? Kaya nga sinasabi sa atin, setting your minds or setting our minds on worldliness, then you are letting the world shape your life. Hello? Diyan ba? Ulitin ko. Setting your mind on worldliness, then you are letting the world shaping it. Tama? Pag yung isip mo ay nakaset sa mundo, inahayaan mo yung mundo na i-shape yung buhay mo. O sige, magpatuloy ka lang dyan. Sige. But, setting our minds in heavenly, then you are letting the Lord shape your life. Amen? Palapakan nga natin si Lord dyan. Amen? Kaya ang gagawin natin is to have focus. Sabi nyo nga po, focus. Di ba? Focus on above. Tingala ka lagi kay Lord. Di ba? On the heavenly things. Sabi nyo nga po, feel.
Di ba, Phil? Ibig sabihin nito, punuin mo yung isip mo ng salita ni Lord, ng mga promises ni Lord. Kaya mapapansin mo yung Kristiyano na talagang basa ng word ni Lord. Lagi buka ang bibig niya. Ito kasi sabi ni Lord eh. Nakarely siya sa word ni Lord lagi. Kasi punong-puno yung isip niya ng word ni Lord. Fix, sabi niyo nga po, fix. Di ba? Fix your attitude, your life in Christ. Your mind in Christ. Sino dito niligtas ng Panginoon? Okay? If we are saying that we were saved by Christ, then we must set our minds in Christ. Bakit? Kasi niligtas ka ni Lord eh. So dapat siniset natin yung isip natin kay Lord. Parang ganito yan. Nung nalaman mong mahal ka niya, di ba? Nakatunay yung isip mo sa di ka na makatulog, di ka na makakain. Diyo ba kayo? Lagi na siyang tumatakbo sa isip. Pagod ka na ba? Diyo ba kayo? Tumawa naman kayo, grabe. No? Seryoso yung pinapatao ko po kayo. Amen? Ano po yung una? Number 1? Set your heart. Kapatid, pinapaset ni Lord yung puso natin ngayong taon na to. Starting to, maganda tong gawin. Set natin yung puso natin. Pangalawa, set your mind sa Panginoon. And number 3, set your identity. Sabi nyo nga po, identity. Puntahan natin verse 3 to 4. Verse 1, 2, 3 to 4. Sabi niya, your old life is dead. Kasi nga sabi doon sa 1, tinanggap nyo na ang Panginoon, namatay na si Lord para sa inyo. Your old life is dead. Your new life, which is your real life. Ay, yung dati ba namin buhay bago namin makilala si Lord, hindi pala yun yung buhay. Hindi. Sinasabi niya, yung totoong buhay natin, nagsisimula talaga nung nakilala natin si Lord. Sabi niya, even though invincible sa iba na hindi pa kilala si Lord, hindi pa nakikita, pero sa atin, bilang nasa Panginoon na, siya yung buhay natin. Hello? Mamaya, pumuntahan pa natin yan. So set your identity. Sino dito alam yung ID, nakakita ng ID? Naku, kawawa naman yung... May ID ba kayo? May ID ba kayo? Amen? So alam natin yung ID. So it stands for identification or identity. Tama ba ako? Halimbawa, mayroong ID sa school, sa office, saan pa may ID? Government ID. Ako po, kukuha po, magpapa-ID po ako. Kailangan ko ng ID mo. Wala pa kang ID. Kailangan ko po ng ID yun. Valid ID po kidding aside. Di ba? Diyan po ba kayo? ID, ibig sabihin nito, pagkakakilanlan mo to. Kaya nga kahit sabihin natin, lalo sa school or office, lalo na ngayon, itatapat na i-scan na lang yung mga ID, di ba? Lalo na ngayon, igagano na lang yung ID. May kita natin, kahit naman makita ka ng guard eh, pero kung wala kang ID na requirement sila bago ka makapasok, hindi ka pa rin makakapasok. Bakit? Naiwan mo yung ID mo eh. Tama? Pero pag nakita yung ID, tinignan. O pogi, ang ganda. Talagang in-scan ka pa, mula ulo hanggang pa. O sige, pasok ka na. Di ba? Makakapasok ka because you have ID. Yung basic information mo may kita dun sa ID natin. Alam nyo ba na bilang Kristiyano, ganun din tayo? Hello? Sa ID, nakikilala kung sino ka. Kung ano pangalan mo, everything in you. Doon may kita. Pero tayo bilang Kristiyano, dapat siniset pala yun natin yung identity natin. Kanino? Sa Panginoon. Kaya nga, sabi sa atin, di ba? Hindi lang tayo Kristyanuhan lang kapag Sunday. Hindi. Kristiyano ka mula Lunes hanggang Lunes. Wala na. Di ba? Diba ba kayo? Mula Lunes hanggang Lunes, Kristiyano ka. Kaya sabi sa atin ni Pastor last night, diba, seryosohin na natin si Lord. 2026 na, Brad. Sabihin mo ka, seryosohin na natin si Lord lalo. Di ba? Panindigan na natin. Yung iba nga, pinanindigan natin kahit mali eh. Dapat si Lord lalo nating panindigan sa buhay natin. Amen. Hello? Di ba? Wag na nating ikahiya na Kristiyano tayo because mula nung nakilala mo talaga si Lord, may identity ka na sa Panginoon. Kaya wag, hindi. Di ba? Parang ganito yun eh. Ay, Kristiyano ka pala. Parang di namin alam ah. Pwede pa na sabihin ng iba, masakit to ah. Parang hindi halata sa... Kaya set your identity in Christ. Dapat yung buhay natin is set and must be identified in Christ. Hello, again, nung time na to, ang emperor nila, sino? Sino po ang emperor nila nung time na to? Si Nero. Kapatid, harap talaga sila once a year lang. Pwede naman nilang sabihin na, di ba, sa 365, yung isang araw doon, sasabihin lang nila that Nero is king. Tapos na. Yung 364, kay Lord na lahat yun. Pero hindi. Iba sila, Brad. Even it is a matter of life and death. Yung identity nila nasa Panginoon talaga. Kaya kahit alam nila that this is their last pagharap nila kay Nero, sasabihin pa rin nila that Christ is their King. Hello? Diyan po ba kayo? Amen? So ganun din dapat tayo. Now, ang tanong sa atin, siguro ang tanong sa atin, Yel, paano ba namin malalaman?
Papaano ba makikita o mahalata sa buhay namin that we are setting our identity in Christ? Gusto po malaman? Sino dito nakakain na ng crabs? Naiiyak ako. Amen. Sino dito nakakain na ng crabs? Magbigay naman kayo, hindi naman kayo nagyayaya. Itong crabs na to, meron pala silang tinatawag sa buhay nila ng molting. Sabi nyo nga po, molting. Okay, malapit na tayo matapos. So, ginagawa nitong mga crabs na to, syempre, hindi naman ganyang kalaki agad yun, yung pinanganak na, tama? So, nagsisimula yung sa maliit, hanggang pa lang. Para maabot nila yung ganyang kalaki, ganyang kalaking size nila, meron silang tinatawag ng molting. Ibig sabihin, nagpapalit sila ng shell. Okay? Kasi minsan yung shell nila may mga kadikitan na barnacles, bacteria. At para mas mag-grow pa sila na mag-grow, kailangan nila ng tinatawag ng molting. Ito yung proseso sa kanila na nagpapalit sila ng exoskeleton. So molting yung tawag. Sa atin, bilang Kristiyano, may tinatawag na renewing. Sabi nyo nga po, renewing. Okay? So kapag Kristiyano ka pala, malalaman mo that you are setting your identity in Christ kapag meron kang renewing araw-araw kay Lord. Amen. Diba po? Kaya sabi ni Apostle Paul in verse 10, meron ba tayo dyan? Verse 10. Kayo nga po magbasa. 1, 2, 3, go. Yun. So yung renewing, makikita natin dito. Sabi niya, and have put on the new self, which is being renewed. Sabi niyo nga po, renewed in the image of its creator. Sinasabi sa atin, bakit kailangan i-renew yung image natin? Kasi na-destroy yun, na-distort yun nung Garden of Eden, tama? Because of sin. Diba sabi nga doon, before yung fall ng humanity, sabi doon, and we are created in the image of God, tama? Perfect yun, maganda yun. Kaya lang, nung pumasok yung sin sa buhay natin, distorted, distracted, destroyed. Kaya nung dumating ang Panginoon, sabi niya, pag nakilala mo si Lord, sabi ni Apostle Paul dyan, kailangan mong i-put on yung new self mo, na renewed na nga tapos i-renew palagi kasi may being doon being renewed in the knowledge in the image of its creator. Kaya nga, the more na siniset mo yung identity mo sa Panginoon, hindi na lang ikaw yung nakikita. Pero the more na tumutuloy ka kay Lord, nakikita na sa buhay mo si Lord. Hello? Andyan pa po ba kayo? Amen? So dalawang bagay, paano natin makita, malalaman that we are setting our identity in Christ? Dalawang buhay yung pinakita ni Apostle Paul dito. Dalawang klase ng buhay. Una, yung old life. Sabi niya, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Ito yung sinasabi. Kaya pinapasit ni Apostle Paul yung puso, yung isip, above. Hindi na sa earthly. Bakit? Anong earthly nature daw? Meron sexual immorality. Ano pa? Impurity, lust, evil desire. Greed, which is idolatry. May million ka na, gusto mo pa ng billion. Baka umabot pa ng trillion yan Kaya ayusin nyo na sa 2028. Okay? Sabi niya, put to death. Sabi niyo nga, put to death. Okay, meron pa yata yan verse 8, meron pa ba yan? Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways. In the life you once lived. Ganito daw tayo noon tama? Bago natin makilala si Lord. Amen? Bago natin makilala, ganyan yung buhay natin. But now, you must also rid yourself of all such things as anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Diba? Do not lie to each other since you have taken off your old self, your old life, and its practices. Amen. Hello? Ganito yun when we are setting our identity in Christ. Parang ganito yung sinasabi sa atin. Put to death, i-cut off mo na yun. Put away. Diba? Itapon mo na yung lumang buhay na yan. Okay? So sinasabi, parang ganito yan when we are setting our identity in Christ. Bago mo pa makilala si Lord, bear with me with this, bago mo makilala si Lord, di ba may mga nasasabi na yung tao, nachichismis na nga tayo Oh, ganito yun si Brother Jonathan, ano yan? Magagalitin talaga yan, tsaka arrogante talaga yan. Ako, chismosa talaga yan. Pero di mo pa kilala si Lord. Pero sinasabi nila, ano ba si ganito? Ako, si kumari ko. Diba ba kayo? That is old life. At minsan alam ng mga tao sa paligid natin na ganito yung old life natin But praise God, sabi niyo praise God. Kasi nakilala natin si Lord. Ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin, if we want to set our identity in Christ, dapat ito na tayo, new life. Sabi niyo nga, new life. Verse 10, 12 to 14. Pakita lang natin yung 12 to 14 Sabi niya, therefore, as God's chosen people who holy in dearly love, clothe yourself. Ito pala yung sinasabing new life. Put to death, tapos ito yung put on the new self. Yung new life, kailangan mo daw suotin yun.
Hello, ano daw yun? Clothe yourself with compassion. Aminin natin to na nakilala mo si Lord. Di ba nagkakaroon ka na ng compassion? Wala. Wala. Lord, wala. Jehovah kayo? Ano pa? Compassion, kindness, bumabait ka na eh. Tama? Mag-amin naman kayo. Bumabait ka na ba? Amen. Ano pa? Humility. Yung humbleness. Dati hambog, pero ngayon naging, di ba, humbleness. Ano pa? Gentleness. Patience. Amen. Sabi niya pa, bear with each other, forgive one another if anyone has grievance against someone, forgive as the Lord forgave. Nagpapatawad ka na. Dati hindi. Mamamatay siya, hindi ko pa rin siya papatawarin. Itaga mo sa bato. Di. Pero nakilala mo si Lord because you are clothing yourself with new life galing sa Panginoon. Renewed. Ano nangyayari? Nagpapatawad? Hindi madali, pero Lord, papatawad ka na. Amen. Pero sabi niya, and over all these virtues, put on love that binds them all together. Malalaman mo talaga that you are setting your identity in Christ. Unang-una talaga napupuno ka ng pag-ibig ni Lord kasi alam mo mahal ka ni Lord. Amen? Andiyan pa po ba kayo? So pinag-i-envisan pala yung bago at binabagong buhay sa Panginoon. Palagi palang sinusuot. Kaya if you want to set your identity in Christ, lagi mo isuot yung new life. Lagi mo isuot yan. Kahit na parang nag-aaway na kayo sa daan, traffic kasi, pero isuot mo pa rin yung new life mo. Hindi ka niya ginising dahil, di ba, sa alarms, iba yung nagising. Di ba? Pero isuot mo pa rin. Ano pa? Pinapractice lagi. Ano yon? Yung bago tsaka binabagong buhay sa Panginoon. Pinapractice yun. Kaya we are regularly going to this church. Ano pa? Nagpipray tayo, nagdi-devotion tayo. Tama? Kasi pinapractice natin. Ano pa? Pinapamuhay. Sabi mo, pinapamuhay. Kapatid, if you want to set your identity in Christ, dapat you know how to differentiate the old life to new life. Dapat alam mo na iwan yung old life. Tapos suotin yung bagong buhay na binibigay sa'yo ng Panginoon. Hello? Andyan pa po ba kayo? Sabi niya, verse 17, I will end with this. Verse 17. Yun, okay? Mag-enda tayo kasama yung Shopee. Whatever you do. Sabi niyo po, whatever you do. Yan, whatever you do. Sabi niya, no matter what it is. Sabi niya, pwedeng sa salita o pwedeng sa gawa. Sabi niya, read the underlined word, praise. Ano sabi? Lakasan niyo po. Amen. Do everything. Saan yan? Kahit ano pa daw gawin mo. Whatever you do everything in the name of the Lord Jesus. Kapatid, setting identity is this. Bear with me with this. Kapatid, makinig kayo. Tingin dito lahat sa akin. Kapatid, mula nung nakilala mo si Lord, makinig maigi, mula nung nakilala mo si Lord, ang suot-suot mo na ID ay hindi na sarili mo, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di ba, mamili na lang kayo kung old life pa rin kayo, new life. Nung old life, chismis pa rin eh. Di ba? Ganito yan ganito talaga siya yan. Ganito talaga ugali. Masama talaga ugali niyan. Bago mo makilala si Lord, tama? Pero nakilala mo si Lord, pinagchichismisan ka pa rin. Kaya lang, ang madalas silang sinasabi, ay naku, Kristiyano, di ba sa Woil iba yan? Di ba Christian yan? Di ba may Jesus daw yan? Pero bakit ganun pa rin siya? Bakit ganyan pa rin siya? Parang wala naman nangyayari pa, church pa. Kahit naman alin ka doon, alin tayo doon, may masasabi at masasabi pa rin sila. Hindi natin kontrolado eh. Bahala sila sa buhay nila kung ano gusto nila sabihin. Pero ang challenge sa atin is set mo yung identity mo kay Lord. Tapon mo na yung old life. Again, we are under process ng glorification or sanctification ni Lord. Yes, nilinis na tayo ni Lord. At we are under sanctification ng Panginoon. Glorification will come pagbalik ni Lord. But under sanctification tayo, sa process tayo ng renewing ni Lord sa buhay natin. Kaya huwag mo na pansinin yung mga sasabihin nila, chismis pa rin sila, okay lang yan. Pero ang goal mo, iset mo yung identity mo sa Panginoon. Paano mo masiset yun? Lahat daw ng gagawin mo sa buhay mo, whatever you do, balik mo sa verse 17. Lahat daw ng meron sa buhay mo, ano mang gagawin mo, do everything in the name of the Lord. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang ID mo ay hindi na sarili mo. Kasi bago makilala si Lord, sabi nila sa'yo, ito si brother Jeremy. Yan siya yan. Pero nakilala mo si Lord, sasabihin na nila sa'yo, di ba, ano yan, Kristiyano yan. Dito sa mundo, di ba, sasabihin nila. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, we are the salt and light eh. Tama? Because identified tayo sa Panginoon, sabi ni Lord, magiging asin ka, tsaka tanglaw, ilaw. Pero mga katabi mo, maalat ba yan?
Di ba? Salt and light eh. Nagliliwanag ba yan? Ganun yung gagawin ni Lord sa buhay natin. Hello? Kasi we are representing Him. Identified tayo sa Panginoon. Sa langit, nakbalik mo ako sa main verse natin. Alam niyo po ba na bago ka makapasok sa langit, may ID rin? Yung mga ushers natin, nagbigay ba kayo ng ID? Kasi napagawa kami ng ID eh. 5K isa bago makapasok sa langit. Hindi tumatawa kayo, may ID talaga sa langit. Puntahan natin. Sabi niya, dito na tayo sa baba. For you have died. Sabi niya, for you have died. And your life is now hidden with Christ in God. When Christ, sabi niyo po, when Christ who is your life, kapag buhay mo talaga ang Panginoon, you will set your heart, your mind, your identity in Christ, who is your life, when Christ who is your life appears, then you will also appear in Him or with Him in glory. Kapatid, hindi ka makakapasok sa langit kapag hindi mo ID si Lord, ang Panginoong Isus sa buhay mo. Kaya pagbalik ni Lord, ang hahanapin niya may mga suot na ID, yung pangalan niya. Because they are identified in Christ. Kaya parang ganito yun hindi si Pedro yung mag-aabang sa atin doon sa langit Baka sabihin nyo, si Pedro kasi mag-aabang. Hindi. Di ba, pagpasok natin, there are angels. Op. Patingin na ID mo. Hindi pangalan mo yung titingnan. Pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagpasok mo, sige, pasok ka na. Appear. Kasi appear daw eh. Who is your life appears. Ano ba kayo? Kapatid, ngayong taon, umpisahan mo na, panindigan na natin si Lord. Seryosohin na natin totohanin na natin yung relationship natin kay Lord. May masasabi talaga yung iba. But set your identity in Christ. Lahat ng gagawin natin sa buhay natin, do everything in the name of the Lord. Hello, parang ganun kanina, balikan natin yung mama, yung sa pistol shooter. Bakit ang husay niya, bullseye siya? Kasi ang galing niyang umasinta. 2001 up to present, yun lang yung ginawa niya sa buhay niya, yun lang practice niya sa buhay niya. Ganun din tayo kay Lord. Sana magkaroon tayo ng asentado na nabuhay sa Panginoong Jesucristo. Dapat umuhusay tayo, gumagaling tayo na magkaroon ng asentadong buhay kay Kristo. 3 lang yun. Set your heart. Heart is the core. Everything in our lives is from the heart. Gusto ni Lord yung puso mo. Hindi, wala pakialam si Lord. Anong gagawin niya meron sa buhay natin? Pero ang gusto ni Lord yung puso natin. Pangalawa yung isip. Kasi kapag yung isip natin nasa Panginoon, nakaset kay Lord, edi yung focus mo kay Lord. Yung fixed focus mo nasa Panginoon. Kung saan si Lord, di ba, nakatingin ka kay Lord, nakafocus ka eh. Edi, Lord, saan ka ba? Diyan ako, sundan kita. Number 3, set your identity in Christ. Siguro tatanungin natin, Yel, parang ang hirap niya na. Bigyan ko kayo ng madaling application, practical application, na si Apostle Paul din may sabi. Puntahan natin. Kasi mahirap talaga set your heart. Lalo na kapag ang daming dumadating na, di ba, nagpaparamdam si ganito, puro ka mixed signals baka said, mahirap yun po. Joke lang. Di ba, set your mind. Dahil mo problema, dami pagsubok, Brad. Pambihira pati pain, ibibear ng mind. Set your identity. Naiyak kasi ako yun Hindi ko pa masabi, mapangalandakan talaga na Kristiyano ako Mahirap. Tama po ba? Nag-agree ba kayo? Hirap. Hirap mabuhay na Kristiyano. Sabi ko nga, siguro kung hindi ko nakilala si Lord. Pero usapan namin ito minsan Alam mo, siguro, pag hindi ko alam kung dapat ko ba itong ikwento rito Siguro pag hindi ko nakilala si Lord talaga, the worst case scenario ng buhay ko, pwedeng patay na ako. As of this moment, baka patay na ako. Or baka sira-sira na talaga yung buhay ko. The worst thing that I could imagine kapag hindi ko nakilala si Lord as of this moment, baka marami na akong pamilya. Baka marami na akong panganay, gano'n. But kidding aside. Pero hindi. Ang sinasabi, sorry po pero sinasabi ko lagi, buti na lang nakilala ko si Lord. Because I learned to set, hindi ko sinasabi na perfect na ako na naset ko na yung buhay ko. Everything sa Panginoon, puso, isip, identity. Pero yun yung pinagpapatuloy kong gawin kay Lord. Kaya ang galing kasi, di ba, pag nakilala natin ng Panginoon na mangyayari sa atin, hindi na talaga yung goal mo na Pero you are saying into you sa prayers natin that, Lord, sinabi mo lahat ng plano mo kay Lord, pero sasabihin mo pa rin sa dulo, Lord, let your will be done, not my will. Because you are setting everything in the Lord. Balikan natin to. Gusto nating magawa yon. Di madali, pero hindi na naman imposible. Tama? Puntahan natin. Last na to. Romans chapter 12, verse 2. Sabi niya, here's what I want you to do. God helping you. Sabi ni Apostle Paul, ito yung gusto kong gawin, nyo. Pero hindi madali. Tama?
Pero, sinasabi sa atin, God helping you, tutulungan tayo ni Lord na mas magawa, maset yung puso natin, isip natin, yung identity natin sa Panginoon, para mas lalo tayo mabuhay sa Panginoon. Take your everyday, ordinary life. You're sleeping, araw-araw, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, araw-araw. Hindi yan yung battery everyday. Hindi yan yung battery. Okay? Ordinary life, ano sabi dyan? You're sleeping. Kahit natutulog ka, Brad. Sino dito natutulog pa? Puyat lang, pero may tulog pa rin naman. Okay? Sleeping, ano pa? Ano sabi? Pangalawa? Eating, kumakain pa. Sino dito may graham pa? Hindi pa talaga ako nakatikim ka. Baka may graham pa kayo kahit isang baso na. Joke lang. Eating, sa pagkain. Ano pa? Going to work. Mga sino dito mga nagtatrabaho. Siyempre, yung natin dyan, tropa ko, buhos. Diba? Going to work, walking around life. Ito ibig sabihin nito yung mga bagay pa na ginagawa mo sa buhay mo, lahat yan. Sabi niya, and place it before God as an offering. You want to set your heart, your mind, your identity in Christ. Di madali, pero hindi imposible. Sabi ni Apostle Paul, if you want, this year, starting this year, lahat daw ng gagawin mo sa buhay mo, your everyday, ordinary life, even your extraordinary life in the Lord, serving ministry, sabi niya, place it before God as an offering. Lahat ng gagawin mo sa buhay mo, ang goal mo dapat, Lord, i-offer ko to sa'yo lahat. Lord, i-offer ko to. Kahit kumakain ako, Lord, mananalangin pa rin ako para makita nila talaga na sinasabi, ay, I'm setting my identity. Minsan, nahihiya tayo manalangin eh. Sure, thank you for this. Bulong na nga. Di, manalangin ka na. Lead the prayer. Setting your identity in Christ. Sinasabi sa atin, lahat ng gagawin mo, place it before God as an offering. Always put in mind, simula ngayong araw na to, lahat ng tatrabahuhin mo, tatrabaho ka para sa family, tinatapos mo school homeworks, ano pa, pagtuturo, lahat na, pagsiserve, place it before God as an offering. Ibig sabihin na sinasabi sa atin, sabi nyo nga po, lagi. Sige po, lagi. Lagi. Sabi nyo po, lagi. Lagi. Sige pa, lagi. Lagi. Lahat ng meron sa buhay mo, lagi mong i-offer kay Lord. Lahat ng ganap sa buhay mo, i-offer mo lagi sa Panginoon. I give you time to reminisce last year. Maybe we have a lot of plans. Yung iba, hindi natuloy. Yung iba naman, napurnada. Yung iba naman, nag-failed ako eh. Yung iba naman, syempre, praise the Lord kasi natuloy. Amen? But this time, why not place it before God as an offering? Alam ko, marami na kayong inisip na plano, ganito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko. Ako rin, may mga ganun na rin ako eh. Pero pinag-iisipan ko maigi. But, salamat kasi, Lord, I place it as an offering before you. Pigit po tayong lahat ngayong oras po na to. And I want you to have time to reminisce. Last year, tapos, balik ka na dito sa present. And I want you to think of all your, alam ko mayroon ka ng plinano, may mga bagay ka na inisip na gagawin mo ngayong taon na to. And I want you to say it before the Lord. Come on, make that a prayer to the Lord. And the challenge for us is this year, kung gusto natin lalong maranasan ng Panginoon, may gagawin si Lord. Ang ganda ng word sa akin ni Lord eh. Sabi ni Lord, anak, be strong and courageous. Consecrate yourself, sabi ni Lord kay Joshua. Because the Lord will do amazing things tomorrow. Kapatid, maraming gagawin sa Lord. But this time, lahat ng plano mo, lahat ng mga nais mong gawin, di lang sa'yo, pero sa family, sa career, sa school, kapatid, place it before God as an offering. Come on, talk to the Lord. Lord, we are asking you, God, the Holy Spirit, have your way tonight, Lord God. Lord, katagpuin mo ang bawat isa sa amin. Malaya kang gumalaw. Come on, I give you time. Come on, say it before the Lord. Make this time, Lord, I place it all before you as an offering. Come on, talk to the Lord. Nahihirapan tayo, nahihirapan ka, may mga pagsubok. But pati yung pagsubok, pati yung pain, place it before God as an offering. Lord, I surrender. I give this to you. I offer this to you, Lord God. Hindi madali, nasasaktan. Pero Lord, I place it. Lord, ito yung mga gusto kong mangyari this year. Mga pinaplano ko.
nagplano na ako for the future, Lord God, for this year and for the coming year. Lord, I place it before you as an offering. Come on. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you. Come on, kausapin mo si Lord. Hallelujah, Lord. Lord, have your way tonight in us, Lord God. Lord, pati yung mga nasa online na kasama namin, Lord, meet them in their homes. Katagpuin niyo po sila, Panginoon. Come on. I challenge you that everything that you have, place it before God as an offering. Offer it to the Lord. Offer it all. Bigay mo kay Lord sa paanan ng Panginoon. Hindi mo na kaya. Or, Lord, parang imposible yata itong mangyari. But place it at the feet before the Lord. Lagay mo sa paanan ng Panginoon. Surrender. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po ba lahat tayo? Tatayo sa oras na to. Come on. As you say your prayer to the Lord, and if you know this song, come on, maging panalangin natin to sa Panginoon. Come on. Come on, maging panalangin mo to kay Lord. If you want to raise your hands, pwede ba natin itaas yung kamay natin sa Panginoon? Come on. Hallelujah, Lord God. Lord, we give our heart. Come on, say it before the Lord. Hallelujah. Come on, the Lord is here. Touching you, comforting you, embracing you tonight. Giving you the impression, confirmation na anak, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man, sasamahan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Come on, raise your hands to the Lord. Kasama ng puso mo, pag-isip, setting your heart, your mind, your identity in Christ. Come on. Lord, we live for you, Lord God. This year, mabubuhay kami para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Every moment I'm away. Lord, have Lord, have your way tonight. way in me. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, let's worship Him. Let's honor Him this time. This is my Come on, maging matamis ka, sabihin mo to kay Lord. Make this your prayer. Na parang ikaw yung nagsasabi, umaawit sa Panginoon. Hallelujah. Lord, we want to honor you. Hallelujah, Lord. Thank you. Lord, with all my heart, Lord, we worship you. I Lord, worship lahat ng meron sa amin, you. bibigay namin, i-offer namin sa iyo as worship, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. All I have within Lord, lahat ng meron sa amin, all in all, Lord God. I give you praise, and all that I Hallelujah. adore Lord, lahat ng mga ninanais namin, Lord, is mga plano in namin, you. Lord, ibigay namin sa iyo. We place it before you as an offering. Come on, surrender your heart. Set your heart. Your mind. Lord, I give you my heart. Hallelujah. Come on, raise your I hands. give you my soul. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Holy Spirit, Lord, move, touch, embrace. Meet us tonight, Lord God. Every breath that I take, every moment I'm away. Hallelujah. Have your way. Lord, Lord, have let your will be done in your our way lives. Not our will, not my will, Lord God. But this Lord, time, I this give year, you let your my will be done, Lord. heart. Come on, come on. I Hallelujah. give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Hallelujah. Lord, have Hallelujah. your Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Pwede ba nating ilagay tapat yung kamay natin sa tapat ng ating puso? Come on. And I want you to make a prayer commitment to the Lord. Come on. Come on, that this year, Lord, di ko alam kung anong ginawa, anong nangyari sa atin last year. But this time,
make a prayer commitment to the Lord. Ipagkakatiwala mo, you will go into entrust all to the Lord. Placing it all before the Lord as an offering. Lord, ipagkakatiwala, i-offer ko lahat sa'yo. Lord, hindi ako gagalaw, hindi ako magdidesisyon, hindi ako magpaplano, hindi ako susugod, Panginoon, na hindi kita kinausap. Lord, hindi ako nag-inquire sa'yo, hindi kita sinama sa plano. Lord, but this year, Lord God, Lord, kasama kita, Panginoon. Lord, kasama kita, Panginoon. Lord, mag-i-inquire ako sa'yo. Papanalangin ko muna, Lord God. Lord, I will let you, Lord God, to move, lead me, lead the way, Lord God. Hallelujah. Come on, talk to the Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat sa salita mo that we are here tonight. Lord, naniniwala ako at lagi ako naniniwala, Panginoon. Kaya kami nandito because this message is for us, Lord God. That's why we are the one, Lord God, hearing this word tonight. Lord, salamat po sa salita mo. Lord, we are saying an allegiance, Lord God, before you, loyalty and commitment, Lord God, before you, Lord God, that Lord, all that we will going to plan, to execute, Lord God, to do, to make, decision making this year, Lord, we place it all, Lord God, before you as an offering. Lord, i-offer namin lahat sa iyo, sa iyong paanan, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Lord, I pray that seal this word, Lord God, through your blood, through your Holy Spirit, Lord God. Lord, paalala mo sa amin ito. Lord God, darating kami sa mga circumstances, situations. We are in the crossroad, Lord. Balik mo kami sa salita mo na ito. Seal it, Lord God, in our hearts, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, we give back to you all the glory, highest praises, and honor. And everybody said, Amen and Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Pinakamalakas. Sabihin mo sa katabi mo, bullseye. Sabihin mo sa katabi mo, bullseye. Sige po, makakaupo po tayo.